paksa at ating bigyan ng pansin ang isang kaisipang ito at pamagatan nating the rapture and its purpose. Ito'y may kinalaman sa tinatawag na rapture at ito ay sabihin natin na hindi ito pamilyar sa ilan, pero ngayon sa ating panahon marahil ay malimit na narinig ang ganitong bagay. Pero ang ating bibigyan ng pansin ay ano ang layunin nito? Bakit ito ay nilagay ng Diyos sa kanyang plano? At especially ito ay para sa iglesia ng Diyos, para sa mga mananampalataya. So, bilang bibigyan natin ng pansin ang bahaging ito, ginamit ko yung Psalms chapter 27. And actually, kung kayo ay nagbabasa ng message, even sa message ng ating kapatid Barbanam, ay itong teksto na ginamit ko ay siyang teksto rin na ginamit niya. So, ako'y kumopya po ng kanyang teksto. Pero nakita ko na ito ay magandang bigyan ng pansin at makita natin ang layunin ng tinatawag na pag-agaw, ang rapture na pinapakita ng banal na kasulatan. Although ang salitang rapture ay hindi po natin ito mababasa sa Biblia, ito ay theological term na binigay ng mga theologians. At in fact, ang salitang ang rapture, kung ating pupuntahan ang dictionary, ang salitang rapture ay it is an expression or manifestation of ecstasy or passion. So yung ito ay expression ng isang labis na kagalakan or ecstasy or manifestation of ecstasy. So yan ang dahilan bakit ang mga tao ngayon, even sa mga tao na gumagamit ng droga, ay meron silang isang I don't know, ito isang klase ng drug na kapag ito ay tinake mo ay meron kung anong bagay na maranasan. Dahilan nung araw po ay way back in the year 80s, 70s, ay masabi natin yung mga durugista ng araw, kontento na sila doon sa cup syrup, di ba? Sila, yung ilang mga may mga kaidaran ko ay alam yung gano'n, yung 60 ml, yun yung kanilang inumin at para sa kanila ay, pero yun ay sila ay mga nasa level ng mga mahihirap lang, pero wala pa yung tinatawag na ano yung tawag ngayon, yung tinatawag na shabu, wala pa nung araw. Yun pa lang yung kanila. Pero habang ang panahon ay lumilipas, merong mga drugs na kanilang iniimbento at minamanufacture nila upang dalhin ang tao sa isang mataas na kalalagayan ng kanyang emosyon at mag-hallucinate siya at mailagay siya sa pinakamataas na kalalagayan ng emosyon. Well, yan ay minamanufacture ng tao. Pero ang Diyos ay meron siyang nakahandang hindi ito kailangan ng isang anumang klase ng droga, ito ay gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. In fact, merong sinabi ang banal na kasulatan na mababasa natin sa isang pangungusap. Ito ay pinahayag ni Apostol Pedro sa kunin ko isang talata. Ito ay sa 1 Peter 1:8.
Ang 1 Peter 1:8 ay nagsabi ng ganitong bagay. So ang sabi diyan, and though you have not seen Him, ito'y patungkol sa ating Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, ang sabi sa wikang Tagalog, sabi niya, na hindi ninyo nakita ng inyong, ngunit siya ay inyong inibig. Na bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may siyang sinasampalatayanan, na kayo'y nagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian. So, sa wikang Ingles, ang pinapakita niya ng 1 Peter 1:8 ay ang sabi rito ni Pedro, sabi niya, and though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Sabi niya, kayo ay nakadarama ng sabi niya, bagamat hindi niyo siya nakita, walang nakakita sa ating Panginoon, pero sabi niya, siya'y ating sinampalatayanan, siya'y ating inibig, siya ating minahal, siya ating pinaglilingkuran. So ito yung kakaibang uri ng pag-ibig. Ito'y makalangit na pag-ibig. Ito'y paglilingkod sa hindi sa tao, kundi paglilingkod sa Diyos. Dahilan ng paglilingkod sa tao ay yung tinatawag na eye service. Na kapag ang tao ay nakaharap, ikaw ay nagpapakitang gilas, at kapag wala na siya ay pabanjing-banjing ka na lang. So, pero ang ganitong klase ng paglilingkod sa Panginoon, ng isang tunay na sumasampalataya sa Panginoon, wala man ang kapatiran, wala man ang pastor, wala man ang sino man, dahilan ikaw ay natatakot sa Diyos, ang iyong paglilingkod ay hindi sa paningin ng tao. Ikaw ay alam mo na ang Diyos ang siyang nakakakita sa iyo. Walang bagay na lihim, walang bagay na kubli, walang bagay na natatago sa Kanya. Alam niya. So ito ay, pero yung tinawag dito na sabi niya, but believe in Him and you greatly rejoice with joy inexpressible. Itong kagalakan na ito na hindi masayod, hindi maipahayag, hindi maipaliwanag, ito'y naranasan ng isang taong matapos siyang patawarin sa kanyang kasalanan. It is a happy day when Jesus washed my sins away. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang tao nang makilala niya na ang kanyang kasalanan ay hunugasan, na ang kanyang kasalanan ay pinawi at siya ay hindi na haharap sa paghatol at paghukom at di na siya hahatulan sapagkat siya ay pinatawad na sa lahat ng kanyang mga sala. At siya ngayon ay merong tiyak na kaligtasan, hindi dahilan sa kanyang mabuting gawa na kanyang pwedeng gawin, kundi ito ay nakabase sa tapos na ginawa ni Kristo na inimpart niya sa atin ang kanyang katwiran. Hallelujah. Now, that is joy inexpressible. Kapag ang isang tao ay naging masaya ng masayang-masaya dahilan sa isang bagay na kanyang tinanggap, well, hindi pa yan ang isang parang joy unspeakable or unspeakable joy. Pero ang tanging pwedeng makapagbigay nito, dahilan kapag ikaw ay tumanggap ng isang bagay at yung bagay na yung tinanggap ay nasirat na luma na, well, yung kagalakan mo ay nawawala na rin kasama nito. Pero ang ibinigay ng Panginoon ay ang sabi ng Banal na Kasulatan, it faded not away, hindi ito lumuluma, hindi ito kumukupas, hindi ito nagbabago, hindi ito nagde-devaluate. Ito ay nananatili ang kanyang precious, kumbaga pa, sa harapan ng Panginoon. Now, gusto kong tingnan natin ang Book of Psalms. At mula rito sa Psalms 27, kung babasahin natin ang wikang Tagalog para makita natin yung pahayag ng actually this Psalms 27 is Psalm of David.
Si David ang siyang nagsulat ng awit na ito. So ito'y awit po. Sabi ng verse na yan, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Makikita natin yung ekspresyon ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Ang tiwala niya ay sa Diyos, dahilan ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang pwedeng gumapi sa kanyang kalakasan. Kaya sabi niya, ang Panginoon, ang aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot? Siyang katibayan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Verse 2. Nang dumating sa akin ang manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway at ang aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. Nakita niya kung paano ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanya. Sabi ng isang Psalms, ang kaaway ay darating at makikita mo pero hindi siya makakalapit sa iyo. Sabi dito, verse 3, bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Verse 4, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. So ito, kung meron man siyang isang desire, yung one thing na meron siya, o one thing na kanyang dinidesire, ang one thing na ito na kanyang dinidesire, ay sabi niya, ako ay manahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Well, alam nyo, ito'y longing ni David, dahilan, kumbaga, siya bilang hari, ay wala siyang karapatan na pumasok sa templo. Pero ang kanyang kinainggitan ay yung mga priest at mga high priest na pwede silang magpapabalik-balik doon sa tabernakulo ng Panginoon at ang kagaya ng high priest na pwedeng mag-inquire doon sa presensya ng Panginoon. Pero hindi, gayon pa man si David sa kabila na siya ay hindi high priest. Hindi siya priest. Pero hindi siya na-deprive na siya ay tumawag sa Panginoon at ang Panginoon ay tumutugon sa kanya. So sabi rito, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. And then verse 5 ay dito natin hanguin ang bagay nating pag-usapan. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako, nalihim sa kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay kukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Sa panahon ng, sa panahon, sa kaarawan ng kabagabagan, tinawag dito na in the day of trouble, sa panahon ng kabagabagan, in the day of trouble, ay iingatan niya ako. At sabi niya, at sa lihim na dako, at sabi niya, ako sa lihim ng kanyang kulandong, sa kublihan ng kanyang tabernakulo, ay ikukubli niya ako. So pinapakita diyan, in the secret place of his tent, He will hide me. Sa sekretong lugar ng kanyang tolda, ay kanyang itatago ako at kanyang itataas ako sa isang bato. Alam nyo, kapag ang isa ay nakalagay sa bato, pinapakita rito, hindi siya makikilos. Kung siya man ay nasa bato, kung merong malakas na hangin,
dun siya ang kanyang kublihan ay ang malaking batong ito at ito ay hindi makikilos. Now, makikita natin na alam niyo ba na ang ng tinatawag na rapture o sa wikang Tagalog ay ang pag-agaw ay meron itong purpose. Meron itong layunin at ang unang pinapakita rito na layunin ay itago ka. Ikubli ka. Dahilan ano? Kung titingnan natin ang ilang mga pangungusap pa sa banal na kasulatan ay pinakita rito dito sa ilang mga bagay. Now, alam nyo, meron pong ang mundo ay namiminto siya sa tinatawag na paghatol ng Diyos. Kung hindi natin nalalaman ang ganitong bagay, ang mundo ay namiminto siya sa tinatawag na paghatol ng Diyos. Naalala ko, mga kapatid, ang isang mangaral ay nagsabi, kung ang Diyos ay palalagpasin ang kasamaan ng mundong ito, ng sanlibutan ito, sabi niya, kinote niya at sinabi niya, dapat niyang ibangon yung mga tao sa panahon ni Noah at humingi siya ng tawad. Ibig sabihin, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Kung paanong sa pagparito, kung paanong sa panahon ni Noah, gayon ang panahon sa pagparito ng ating Panginoon. Ang ganitong klaseng kalalagayan, so kung ang kasamaan sa panahong yun ay kasing katulad, and rather is more worse, nakikita natin, ay mas higit pa. At kung gano'n na ang kalalagayan ng mundo, ibig sabihin, totoo na ang mundo ay napipinto sa paghatol. At isa sa pinapakita na paghahalin tulad na makikita natin sa tinatawag na pag-agaw o yung rapture ay sa panahon ng bago ibuhos ng Diyos ang judgment sa panahon ni Noah, ang Diyos ay nagpagawa ng arka kay Noah. And the purpose of the ark ay para ano? Para sila ay iligtas. Na habang ang mundo ay inaapawan ng tubig at habang ang mga tao ay nalulunod, merong mga ilang kaluluwa na nasa loob ng arka o ng daong na sila'y nangaligtas. So, praise God, so may kita natin ang ganitong bagay. Now, pero gusto kong ipakita sa inyo, hindi para maglagay ng takot sa bawat isa atin, but to tell the truth. Sabihin kung ano ang totoong kinakaharap ng mundo ngayon at ano ang kanyang maranasan. Ang aklat ng Mark chapter 13, verse 19 to verse 20, kung ating babasahin ang verse na yan. Tingnan natin ang Mark 13, 19 to 20. So, excuse me. So, Mark 13, kung mailagay natin, Mark 13. Sabi rito ng verse 19, ano sabi diyan? Sapagkat ang mga araw na iyon ay magiging kapighatian. Meron tinatawag na araw ng kapighatian na pinakita rito. Alam nyo, ang gospel ay halos nangungusap siya ng pare-parehong mga bagay dahilan ito ang siyang maranasan una ng kasalukuyang henerasyon sa pagkatapos ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ito ay merong tinatawag na hula sa darating na kapanahunan. So,
ang dalawang bagay na ito ay una ang maranasan ng Israel na ito ay it serves as a tribulation para sa Israel o kahirapan sa kanila. At sabi dito ang description ni Mark, ay sabi niya, sapagkat ang mga araw na iyon ay magiging kapigatian. Merong isang pangungusap na pinapakita rito. Kung itataas natin yung verse 18, merong pagsasuggest na binibigay ang ating Panginoon. Merong advice na kanyang binibigay sa verse 18. Sabi niya, magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tag-inaw. Sa ibang version, manalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahon ng winter o ng araw ng Sabat. Dahilan kapag araw ng winter, mahirap tumakas. Diba? Alam natin yan. Hindi tayo nakakaranas ng winter dito, pero sa panahon ng winter ay pwede kang tumakas, pero pwedeng yung pagtakas mo ay maging dahilan ng iyong kamatayan, dahilan sa labis na lamig. At sabi niya, wag sa panahon, wag sa araw ng Sabat. Dahilan yung araw ng Sabat, lahat sila ay naroon sa loob at walang makakatakas sa kanila. So yun yung ilang mga bagay. So, verse 19, at sapagkat ang mga araw na iyon ay magiging kapigatian na ang gayoy, pansinin niyo ito, na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ang description dito, ang time of tribulation na yun, sa wikang Ingles, for those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation, which God created until now and never will. So name the worst scenario na nakita natin sa history. Sabi niya, hindi pa yan maitutumbas sa time of tribulation na maranasan ng mundo. Well, kung napanood ninyo ang panahon ni Hitler, paano niya pinatay ang milyong-milyong mga Hudyo, at paano ang mga Nazi, sila, yung isang naging diktator din ng isang lugar, paano niya pinatay yung mga tao. At alam nyo, sabi ng banal na sulatan, hindi pa ito yung mangyayari sa darating na panahon ay hindi pa nangyari. Meaning to say, it's worse than, ito'y mas worse ito sa ginawa ni Mussolini, ginawa ni Hitler. Yung bagay na mangyayari ay hindi lamang, dahil dati ito ay nakasentro lamang sa isang bahagi ng Germany at ilang bahagi ng mga bansa. Pero sa panahong yon, ito ay magiging buong mundo. So, sabi dito, for those days will be a time of tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation, mula nang nilikha ang mundo, nilikha ng Diyos hanggang ngayon, ito ay mangyayari pa sa darating. Wala nang magiging katumbas nito. At yan yung isang bagay na pinapakita kong purpose ng tinatawag na pag-agaw o rapture, upang iligtas at ikubli ang mga ang nobya o ang mga mananampalataya mula sa ganitong bagay. And I can call it a bloodbath, di ba? Kapag sinabing bloodbath, mga kapatid, ito'y napaka-violente. Napaka-violente ang bagay na ito. So, pero sabi ng Book of Psalms, chapter 57, tingnan natin, chapter 57, verse 1. So, bibilisan natin dahil may ilang mga verse tayong i-cover.
57 verse 1 ng Book of Psalms ay sabi rito, maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin sapagkat ang aking kaluluwa ay nangangalong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay mangangalong ako hanggang sa makaraan ang mga kasakunaang ito. So meron tinatawag na pangungusap dito sa Book of Psalms na sabi niya, ako'y mangangalong siya. Sabi ng verse na yan, be gracious to me, O God, be gracious to me, for my soul takes refuge in you, and in the shadow of your wings I will take refuge until destruction passes by. Hanggang saang pagwasak ay makalagpas. So, alam nyo, mapalad ang isang lugar na habang ang isang lugar ay binabayo ng malakas na bagyo, ay yung isang lugar ay payapa. At nakalagpas ang mapanira at mapaminsalang bagyo. Then pagkatapos nun ay siya ay ligtas. So ganun ang isa na nilalarawan. Sabi niya, till the storms passes by. Chapter 26 ng Book of Isaiah, verse 20 and 21. Isaiah 26, 20 to 21. Sabi rito, ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid. See, pumasok ka sa iyong mga silid. At isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Alam niyo ba mga kapatid na sa pinakita doon sa unang psalm na ating binasa, merong storms, merong storm, merong mapaminsalang unos na siyang doon ay ikukubli, itatago hanggang sa ito ay makalagpas. At dito ay merong tinatawag na sa wikang Ingles, kung tingnan natin yung last verse ng 21, sabi ng verse na yan. So, yung 20 and 20 muna. Come, my people, enter into your rooms and close your doors behind you. Hide for a little while until indignation runs its course. Hanggang sa ang galit ay makalagpas. So alam niyo ba, sa tinatawag na panahon, so kapag naganap ang pag-agaw o ang tinatawag na rapture, pagkatapos ng pag-agaw, ay ang mundo ay papasok sa dakilang kahirapan. Papasok siya sa kahirapan at patungo siya sa pinakadakilang kahirapan. At ito'y specifically ay minention ito ng banal na kasulatan at thank God na ang Biblia ay ipinahintulot ng Diyos na maisulat at ito ay naging malinaw na pagkatapos ng pag-agaw ay merong 7 years. Merong 7 taon na kahirapan na ang unang 3 taon at kalahati ay tinatawag na kahirapan, pero ang huling second half, yung last 3.5 years ay tatawagin ito ng Biblia ng Great Tribulation. So, yun ay merong dakilang kahirapan na mangyayari sa mundong ito. At ito ay isa sa purpose bakit ang pag-agaw ay gagawin sa kanyang iglesia o sa kanyang nobya, sa tinatawag na mga mananampalataya kay Kristo. At bukod sa dakilang kahirapan, alam niyo ba ang Book of Revelation chapter 12 verse 12 ay hindi lamang ang dahilan bakit magkakaroon ng kahirapan at dakilang kahirapan sa panahong yun ay ilan sa mga hindi natin ididetalye, pero papakita natin mula sa mga
salita ng Panginoon, Revelation chapter 12 verse 12. Sabi riyan, ito ay sa panahon na ito yung huling 3 taon at kalahati. Kahit, sabi niya, kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan. Bakit ang mga nasa langit, sabi niya, mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan, sapagkat ito yung panahon na kinuha niya ang iglesia at dinala niya sa isang lihim na dako. So let's take a look at this. Mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sapagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. O mga kapatid, alam niyo ba na kahit ang diablo ay alam niya na meron na lamang siyang kaunting panahon? Dahilan alam niya na siya ay hahatulan. Dahilan alam niya na sinabi ng banal na kasulatan, o alam niya na dahilan siya'y nagkasala, merong isang panahon ng paghatol sa kanya. At ang paghatol na yun ay yun yung binasa natin noong nakaraan, na ang dagat-dagat nga po, ang lake of fire, ay para inihanda ng Diyos para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pero bago siya ibulid dito sa tinatawag na judgment na ito, sa paghatol na ito, ay meron muna siyang huling panahon na i-express niya rin ang kanyang galit. See, dahilan ibinagsak na siya dito sa lupa at siya ay wala ng puwang sa langit, at ang diablo'y bumaba sa inyo, sabi niya, sa aba ng lupa, ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. So bukod sa rito, ang dakilang kahirapan ay ang pag-agaw ay magiging daan upang sila'y iligtas mula sa ganitong bagay. At ang pag-agaw din ay magiging daan upang sila ay iligtas sa galit ng diablo. At hindi lamang yan, mga kapatid. Bukod sa, meron pang pinakita sa aklat ng Daniel 9:27. Ang Daniel 9:27 ay pinakita rito ang isang hula na mangyayari. Ang sabi ng verse na yan ay merong description dito. Sabi ng verse, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa 1 linggo, yun yung tinutukoy kong 7 taon. Pag sinabing 1 linggo ay ang tinatawag na taon, o yung tinatawag na linggo, na binibilang ito na taon sa bawat araw. Yung kanyang isang panahon, 1 linggo ay 7 taon. At sa kalahati ng 1 linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Well, ang punto na pinapakita rito ay ang tinatawag na desolation, o yung paghahari ng Antikristo. Sabi niya, ipapatigil niya ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at ang hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So bago maibuhos ang puot doon sa maninira, yun yung tinutukoy natin na bukod sa galit ng diablo, ay naroon din naman ang gawa ng Antikristo. At isa pang bagay na titingnan natin ay yung tinatawag sa banal na kasulatan, hindi lamang ang dakilang kahirapan, hindi lamang ang galit ng diablo, hindi lamang ang galit ng Antikristo, kundi sa bandang huli ay ang galit ng Diyos.
So ito yung mga bagay na kaganapan sa mga panahong ito. Na siyang unang dahilan bakit ang pag-agaw ay isasagawa. Una ay upang ikubli, upang itago sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa ibabaw ng sanlibutan, upang protektahan at upang sila ay iligtas sa ganitong bagay. So ang Diyos, mga kapatid, hindi lamang iniligtas ang bawat isa atin ng ating kaluluwa sa kapahamakan o sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Ang kanyang pagliligtas, it is a complete salvation. Ito'y buong pagliligtas sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao, hindi lamang ang ating kaluluwa, kundi mula sa espiritu, kaluluwa, hanggang sa ating katawan. It is a full, hallelujah, na salvation na kanyang ginawa. Ito'y tinatawag na full inheritance na maranasan ng mga mananampalataya. So, unang bagay ay upang iligtas sa galit, sa mga destruction na magaganap dito sa ibabaw ng mundong ito. At gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, ito ay isang bagay na hindi pa, sabi ng banal na kasulatan, hindi pa nangyari at hindi na mangyayari pa. Minsan lamang mangyayari that it will be worse than ever. Hallelujah. So, masabi natin, mga kapatid, praise God, huwag tayong lagpasan ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Iligtas tayo sa dakilang araw na yun. Iligtas tayo sa kakilakilabot na araw na yun. And thank God, merong ganitong provision ng Diyos, ang tinatawag na pag-agaw. Pangalawang layunin na makikita natin ay, hallelujah, yung tinatawag na upang kunin ang kanyang nobya. Sabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Corinthians 11:2. Sabi niya, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng paninibughong ukol sa Diyos. Ito'y sinusulatan niya, mga mananampalataya sa Korinto. Sapagkat kayo'y aking pinag-aasawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Well, yung narinig natin kanina, yun ay paghahanda para sa tinatawag na piging ng kasalan. Pero dito sa ibabaw ng lupa, ang mga mananampalataya na tumatanggap kay Kristo. For our information, mga kapatid, ang sino man na tumatanggap kay Kristo, siya ay binibetrot kay Kristo. Yung salitang betrothal ay ito yung kalalagayan ni Joseph and Mary. Sila ay nagkaroon na ng tinatawag na kasal o sila ay kinasal na pero hindi pa nako-consummate yung kanilang pag-iisang dibdib. Ibig sabihin, hindi pa sila nagsisiping. Pero sa paningin sa batas, sila ay mag-asawa na. Kaya si Joseph, nang malaman niya na si Mary, na betrothed siya kay Mary, na si Mary ay nagdadalang tao, gusto niyang hiwalayan. Pero ang anghel ng Panginoon ay nangusap sa kanya, sabi niya, Joseph, huwag mong hiwalayan si Mary, kundi kunin mo siya bilang iyong asawa sapagkat ang kanyang pinagdadala ay sa Espiritu Santo. That's how Joseph being warned by the angel. At kanyang sinunod ang payo ng angel sa kanya. Pero sila ay betrothed na. So sila at ang betrothed ay nagkaroon na ng kasunduan, pero pagkatapos sila ay naghiwalay ng ilang panahon para maghanda ang lalaki para sa magiging future na tahanan nila ng kanyang magiging asawa. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. So, ang betrothal ay nangyayari once you accept Christ.
Once you accept Christ, once you give your vow, once na ikaw ay ibigay mo ang iyong matamis na oo kay Kristo, ang iyong pagtanggap sa Kanya, na tinatanggap mo ang Kanyang inaalok na kaligtasan, tinatanggap mo ang Kanyang ino-offer na kapatawaran, tinatanggap mo ang Kanyang ino-offer na kaligtasan sa dakilang paghukom na maranasan ng lahat ng tao, na kung hindi ang tao ay mapapatawad ng kanyang kasalanan, siya'y diretso papunta doon sa kahatulang ito upang siya ay hatulan. At yan ang mangyayari sa lahat ng tao, at ang tanging makakapigil lamang sa direksyong ito ng buhay ng isang tao ay ang pananampalataya kay Kristo. John chapter 5 verse 24, sino mang sumasampalataya sa akin at sa aking mga salita ay may buhay na walang hanggan at hindi na haharap sa paghatol, kundi siya'y lumipat na mula sa kamatayan tungo sa kabuhayan. See, meron na siyang ganitong bagay. So, ang sabi ng 2 Corinthians na ito na ating binabasa, ginamit dito yung salitang betrothed sa wikang English. Sabi niya, for I am jealous for you with a godly jealousy. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. Well, ang isa sa pinakamahalaga na panahon sa panahon na ipipresenta ng isang betrothed wife ang isang virgin, ang isang babae, ang kanyang sarili sa kanyang betrothed husband niya, ay ipipresent niya ang kanyang sarili as a pure virgin. Kagaya ng isang dalagang malinis. At yun ay isa sa pinagpaglalarawan ng tinatawag na pag-agaw. At ang pag-agaw at ang kasalan, or rather ang tinatawag na pagkuha sa nobya, well, definitely mga kapatid, hindi naman to alam ng buong mundo. Diba? Ang nakakaalam lamang nito definitely yung bride tsaka groom. Tsaka yung mga imbitado. Diba? Yung mga imbitado. Pero hindi, ito ay sikreto sa mundo. Sikreto sa mundo. Pero ang nakakaalam nito, especially siya na ikakasal. Siyempre pa, merong date yan. Merong paggagayak yan. Yan yung nilalarawan sa Matthew chapter 25. Yung Matthew 25 ay nilarawan sa ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng kasalan na sabi niya, merong, anong sinabi rito? Tingnan natin, Matthew 25 verse 1. Ang kaharian ng Diyos, kung magkagayon, matatulad ang kaharian ng Diyos sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan na nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ito yung panahon ng pagdating ng kasintahang lalaki. Sino ang mga nakakaalam dito? Sila na mga, siyempre pa, yung kabahagi sa entourage. Diba? And most especially, yung bride. At dito ay pinakita na habang ang kasintahang lalaki ay na-delay ang kanyang pagdating, then dito nasubok ang mga birhen, ang mga babae, mga dalaga. At ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng shortage sa kanilang langis, ngunit ang ilan, ang wise, ay meron silang extra na langis. Na ang langis ay naglalarawan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa that keeps on burning. Na nagpapatuloy ng niningas sa kanila. So, pinapakita natin ito, ang ilan sa mga bagay. So, ang Revelation, chapter 19 na binasa kanina, ay, kung ating babalikan ang verse na yan, ang verse 7 to verse 9 ng Revelation chapter 19, ay sabi rito, tayo'y mga galak at tayo'y magsayang mainam
at siya'y ating luwalatin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. See? At sabi niya sumunod na pangungusap. Next verse 8. At sa kanya'y pinagkaloob na madamta ng kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. So, ang bawat mananampalataya na tumanggap kay Kristo ay merong isang panahon na sila ay pipresenta kay Kristo. Hallelujah. Kagaya kay Rebecca at kay Isaac na hindi sila kailanman nagkita pero nagkita sila dun na lamang ng si Eliezer ay sunduin si Rebecca. Ang sabi rito ng sumunod na pangungusap, verse 9, at sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Mapalad, pinakita rito, mapalad ang mga inanyayahan doon sa tinatawag na the marriage supper of the Lamb. Sabi ng verse 9, then he said to me, right, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. It is the marriage feast. Ito yung piging na mismo. Ito yung handaan na mismo. Ito yung tinatawag na sabihin natin kumbaga pa ay a reception. Marriage supper of the Lamb. And he said, these are the words, the true words of God. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. So dito natin makikita, mga kapatid, sa panahong ito, bakit ito hindi alam ng buong mundo. Dahilan ito ay para exclusively, diba? Quote and quote, exclusive ito sa nobyo at sa nobya at sa mga kasama niya. So makikita natin sa ganitong bagay. So, sa Old Testament ay inilarawan na ang pangyayaring ito. Nilarawan na ito sa Old Testament. Dahilan ito ay pinakita sa kagaya sa karanasan ng isang unang kinilalang propeta ng Diyos. Ito si Enoch. Si Enoch ay tinawag siyang ikapito mula kay Adan. So mula kay Adan ay siya ay ikapito sa sali ng mga lahi. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 5 verse 21 to verse 24. Genesis 5. So pinakita diyan, si Enoch ay nabuhay na 65 taon at naging anak si Methuselah. At lumakad si Enoch nakasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Methuselah na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at babae. Now makikita natin na si Enoch, pagkatapos niyang mag-edad ng 60 years old, then ipinanganak ang isang anak na si Methuselah sa wikang Ingles. At doon sa kapanganakan ni Methuselah ay naipahayag sa kanya ang baha na darating. Ang judgment na darating. And that's the reason kung si Noah ay nailigtas ang 8 na kaluluwa sa panahon ng baha sa pamamagitan ng arka, merong isa na inagaw. At ito'y si Enoch. At sabi ng sumunod na pangungusap, sabi niya, ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon, verse 24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. So before the judgment,
na ibuhos ng Diyos. So that's the reason naniniwala tayo na ang pag-agaw ay hindi sa middle ng tribulation. Hindi rin pagkatapos ng tribulation. So what for? Say, what for? Kung ikaw ay nasa kalagitnaan na, ay saka magaganap ang ganitong bagay. Well, ang ilan ay merong ganitong may idea. Pero ang Diyos ay meron siyang ganitong pinapakita, ikukubling niya sa lihim na dako hanggang sa ang galit ay makalagpas. At kapag ang galit ay nakalagpas, sa kanya ilalabas ang kanyang nobya. So dito, si Enoch ay lumakad siya nakasama ng Diyos. So siya ay naglalarawan. So inirepresent niya ang mananampalataya kay Kristo. Ang nobya ni Kristo. Na siya ay lumakad nakasama ng Diyos. At siya isang araw ay hindi na siya nasumpungan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Isa pang paglalarawan sa Old Testament ay nang ang Diyos ay bubuhos ang galit sa Sodom at Gomorrah. Alam natin ang pangyayari, ang Sodom at Gomorrah ay kambal na syudad at ang immoralidad ay napakataas. At sabi ng Panginoon kay Abraham, aking titingnan ang Sodom at Gomorrah dahilan nakaabot sa akin ang sigaw ng kanilang kasamaan. Aking titingnan kung totoo o hindi. At nang magpasugo ang Diyos ng dalawang anghel, matapos si Abraham at ang Diyos ay nagkaroon ng bargaining na sabi niya, Panginoon, hahatulan mo bang matuwid kasama ng mga masama? Dahilan si Abraham ay meron siyang pamangkin doon sa Sodom at Gomorrah na si Lot. At sabi niya, siya ay nakapag-bargain, kung makakita ka ng 50, gugunawin mo ba ang syudad na ito? Sabi ng Panginoon, alang-alang sa 50. At lumiit ang bargaining nila hanggang sa bumaba sa 10. At sabi ng Panginoon, alang-alang sa 10 ay hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. But, brothers and sisters, walang nasumpungang 10 sa lugar doon. Meron lang na doon 4 na kaluluwa. Ang mag-asawa ni Lot, Mr. and Mrs. Lot, at 2 sa kanyang anak na babae. At sila ay pinatakas bago ibuhos ng Diyos ang kagalitan doon sa Sodom and Gomorrah, na ang kambal na syudad na ito ay talamak ang homosexuality. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 19. So, dahilan sa ganitong bagay, pinatakas ang 4 na kaluluwang ito bago ibuhos ang hatol sa Sodom at Gomorrah. So, ito ay paglalarawan ng pagtakas. At isa pang bagay, ang isang pangyayari sa panahon ni Elias. Si Elias ay isang lalaki ng Diyos na hindi rin nakatikim ng kamatayan sapagkat siya'y inagaw ng Panginoon sa pamamagitan ng karwahing apoy. Mababasa natin yan sa 2 King chapter 2 verse 1 to verse 11. Pero makikita natin doon na sa panahong ito ay si Elijah ay alam niya na sa araw na yun ay kukunin siya ng Panginoon. Alam niya na sa araw na yun ay kukunin siya ng Panginoon. So, tingnan natin ang ilang pang mga bagay. So, pinakita ko sa inyo ang ilang dahilan. Una ay ang pagtakas sa galit, kahatulan na maranasan ng mundong ito. Pangalawa ay merong pinapakitang pagkuha sa nobya upang sila ay present sa nobyo kay Kristo. At ang pangatlong bagay ay ito ay para sa ang pag-aagaw na ito ay tinatawag na ito na gathering of the saints. Ito yung pagtitipon ng lahat ng mga banal, ng mga nasa langit
at ng mga narito sa lupa. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 10. Ephesians 1:10. Ang sabi riyan, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa sangkalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya ay sinasabi ko. So tinatawag itong pagtitipon ng lahat. Ang tawag dito ay the fullness. Sa fullness of time ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga bagay, mga nasa langit. Bakit meron mga nasa langit? Sapagkat meron ng mga naunang mga mananampalataya sa langit. At meron ng mga mananampalataya na pumunta sa saan? Sa dako ng paraiso na nag-iintay sa araw ng pagparito ng Panginoon. At silang lahat, sila at tayo ay sasama-samang kukunin. Sabi rito sa aklat ng 2 Thessalonians chapter sabi rito, chapter 2, 2 Thessalonians, verse 1. Ngayon naming pinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinamamanhik niya ang patungkol sa pagparito ng ating Panginoon. Well, tandaan natin, sa pagparito ng ating Panginoon, ay merong unang pagparito, yun yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa Kalbaryo, sa krus, para sa katubusan. At ang tinatawag na ikalawang pagparito ay yung kanyang paghatol at paghukom sa sanlibutan. But in the middle of that, at tinatawag na pag-agaw ay ito'y hindi para sa lahat, kundi para sa piling mga nobya ni Kristo. Tawag dito, sabi niya, patungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ito yung pagkakatipon natin sa Kanya. Na, sabi niya sa verse 2, na upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag naman kayong mga bagabag maging sa pamamagitan ng Espiritu, pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat. Nawaring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. So tinawag ito ng verse 1 na sabi niya, our gathering together to Him. Ang ating pagsasama-sama. Merong awit na ating inaawit, when the redeemed are gathering in. Kapag ang mga tinubos ay pagsasama-samahin na, sila ay gagather na, kukunin na. So yan ay isa sa bagay na pinapakita. So alam nyo, tinitingnan ko ang ating oras. Pero titingnan natin ang ilang mga bagay na kaganapan na mangyayari sa tinatawag na bahaging ito. Pupuntahan natin ang sinabi ni Apostle Pablo sa sulat niya sa chapter 4 ng 1 Thessalonians. Sa unang Thessalonica, sa chapter 4, verse 13, ito ay pagbibigay ng comfort ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Dahilan, merong mga nangamatay na mga mananampalataya. May mga nangamatay na mananampalataya at sila'y nag-aalala, ano na yung kalalagayan ng aking mga mahal sa buhay na namatay? Paano na sila? Anong kanilang kalalagayan? Sila ba'y, paano yan? Hindi pa dumarating ang panahon, Panginoon, sila'y namatay na. Pero ang kanyang sagot sa kanyang sulat sa taga-Thessalonica ay sabi niya,
ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog o mga namatay kay Kristo. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Next verse. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya, tayong si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. Then ginawa niyang basihan, mga kapatid, ang matibay na bagay na pwedeng panghahawakan ng isang mananampalataya kay Kristo. Ang sinabi ng ating Panginoon, sino man na sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya ay muling mabubuhay. At kung siya ay, sabi niya, sino mang sumasampalataya sa akin, dito nagalit yung mga Hudyo sa kanya, sino mang sumasampalataya sa akin, ay hindi siya makakatikim ng kamatayan. Well, nanlaki ang kanilang mga mata. Dakila ka pa ba kay Abraham, kay Isaac, at sa mga propeta at mga magulang nating namatay? Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang tinatawag na huling kamatayan na pwedeng maranasan ng isang tao. Ang tinutukoy na kamatayan, hindi ang unang kamatayan, kundi ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Hindi siya kailanman makakatikim ng kamatayan. He will never perish, sabi ng ating Panginoon. Kundi sabi niya, kung tayo nagsampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalihin ng Diyos na kasama niya. So sabi niya, huwag kayong mag-aalala. Ang mga namatay kay Kristo na nangatulog sa Kanya ay dadalhin siya ng Diyos na kasama niya. Dala-dala siya, bit-bit siya sa panahon ng Kanyang pagparito. Sabi, sumunod na pangungusap. Next verse, sabi niya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo pwedeng mauna sa anumang paraan sa kanila. Kung nalulungkot kayo sa kanila, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi kayo dapat malungkot dahilan hindi tayo mauuna sa kanila. Sapagkat, sabi niya, ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog, kundi sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. See, sabi niya, ang mga nauna, mga nangamatay kay Kristo, mga nangamatay na mananampalataya, hindi sila napahamak. Sila ay dinala ng Panginoon sa isang lugar na tinatawag na paraiso. Ito ang pinahintulutan ng Diyos na makita ni Paul. Ang pangitain ito ay makita niya at doon ay masabi niya, may mga salita na hindi mo kayang salitain. It is inexpressible, unspeakable. At ang mga mananampalatayang yan ay naroon sa lugar na iyon. At doon sila ay sama-sama. At brothers and sisters, alam niyo ba, isang araw, ang ating kapatid Barbanham ay pinahintulutan ng Diyos na masilip niya beyond the curtain of time. Amen. Hallelujah. At kung anong nakita ni Paul, ay siyang pinahintulot ng Diyos na makita ng lingkod ng Diyos na si William Branham. Mga kapatid, nang siya'y bumalik, sabi niya, this is real. Ito ay totoo. Halos ayaw ko nang bumalik sa lugar na ito ng aking matikman ang lugar na yun at pinatikim ng Panginoon sa kanya. Humiwalay siya sa kanyang katawan at pumunta sa tinatawag na paraiso. Nasabi niya, na hindi kayang ikumpara ang kanilang ang ganitong klaseng karanasan. Pero sabi rito, at may pakakang ng Diyos
at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito ang patunay, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus ay siya ang tagapagligtas. Dahilan, hindi niya niligtas ang kanyang sarili sa cross. Kanyang sinabi, ang mga tao ay tinutuya siya at sabi niya, kung ikaw ang tunay, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, bumaba ka sa krus at iligtas mo rin kami. Pero hindi niya ginawa ang ganitong bagay, pinahintulutan niya na kanyang tikman ang kamatayan. At ng kanyang tikman ang kamatayan, ay naging daan ito upang siya ay magtagumpay din naman sa kamatayan. So, pinakita niyan. Pinakita ng pangungusap na yan. At sa pagtunog ng trompeta, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ay may kaparehong bagay na nangyari. Pero, hindi sila nauna kay Kristo. Hindi sila nauna kay Kristo. Si Kristo nang siya ay nakabayubay sa krus, sa pagitan ng ikatlong oras ng hapon, nang siya'y malagutan ng hininga, nagkaroon ng pagyanig, nagkaroon ng lindol, nangabiyak ang lupa, nangabuksan ang mga libingan, at ang mga patay ay bumangon pagkatapos bumangon ni Kristo. That's according to Matthew 27. After ng kanyang resurrection, saka sila bumangon. Hindi dahilan si Kristo ang siyang first fruits. Siya ang pangunahin. Siya, or rather, siya, ang tinutukoy pala rito, siya ang panganay. Siya ang panganay sa mga nangamatay. So, at sa sumunod na pangungusap, sa verse 17, ay sinabi yan, pagkatapos nilang mabuhay na maguli, then, sabi niya, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan paman. Amen. Well, ito ay hindi ito ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Ito ay ang pag-agaw. Ito ay ang rapture. Ito'y hindi siya tutungtong doon dito sa lupa. Hindi walang makakakitang iba sa kanya maliban sa mga agawin. Dahilan sila ay aantayin ng Panginoon. They will meet in the air. And there is going to be a meeting in the air. Hallelujah! Praise God, mga kapatid. Ito yung purpose na pinapakita ng salita ng Diyos. Paano pinakilala ang ganitong bagay na maranasan ng mga mananampalataya. Now, mga kapatid, ang bagay na ito ay pwede nating makita. Pwedeng i-display yung isang yung 7 church ages. Gagamit tayo ng isang illustration para ipakita ang isang panahon. Dahilan sinabi ng Jude. Ang Book of Jude ay nagsabi ng ganitong pangungusap. Dahilan si Enoch ay tinawag siyang ikapito mula kay Adan. At bilang si Enoch ay ikapito, siya ay merong bagay na nilalarawan. Basahin ko muna ang verse 14 ng chapter 1 ng Book of Jude. It was also about this man that Enoch in the 7th generation from Adam prophesied, saying, Behold,
the Lord came with many thousands of His holy ones. So pinakita riyan na si Enoch ay tinawag siyang ika-7 mula kay Adan. Kaya ba display? Dito sa illustration ito ay makikita natin ang taya ng panahon kung nasaan na ang bawat isa sa atin. Mula sa pagkapako ng ating Panginoong Hesus ay merong mga panahon na lumipas at kapanahunan na ito'y tinawag na 7 iglesia ng kapanahunan na mababasa sa aklat sa Book of Revelation chapter 2 and chapter 3. At ang mga iglesia doon ay pinakilala na sila ay iglesia sa Asia Minor, pero hindi lang sila ay kumakatawan, hindi lamang na iglesia sa isang lokal doon sa Asia Minor, kundi sila ay kumakatawan din naman ng iglesia ng kapanahunan. Kaya display o kaya dito ko lang display sa akin? Sa akin lang. So dito ay makikita natin ang 7 iglesia ng kapanahunan. Ang cross ay siyang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at siya rin namang pagkabuhay na maguli after ng 3 araw at pagkatapos noon ay pinanganak ang iglesia, naganap ang Acts chapter 2, ang pagbubuhos ng Diyos ng Espiritu Santo sa unang iglesia na ito ay tinawag na Efeso at tumagal siya from 53 to 170 and so on and so forth. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis. Ang Sardis ay ito yung tinatawag na Reformation sa panahon ni Martin Luther. Ito yung sa panahon ng 1520 to 1750. And sa panahon ni Wesley, na siyang tinatawag na Iglesia ng Philadelphia, from 1750 to 1906. At ang pinaka palatandaan ng pagpapasimula ng Laodicea ay ang naganap na pagbubuhos ng Espiritu sa bahagi ng Amerika, sa Azusa at sa ilang pang mga naganap na revival doon na doon ay nagpasimula pagpasok ng 20th century o ng 1900 ay nagpasimula ang pagnunumbalik ng mga ilang mga katuroan at ito rin naman yung panahon na pinanganak ang isang lingkod ng Diyos na ginamit ng Panginoon na walang iba kundi si William Branham when 1909. At pagdating ng 1933 at ang kanyang ministeryo from 1933 to 1965 ay meron siyang may pagdalaw ang anghel ng Diyos sa kanya sa isang panahon sa Ohio River habang siyang nagbabautismo sa ika-17 kaluluwa ay merong isang liwanag sa itaas at nagsabi ang tinig kung paanong si Juan Bautista at ang kanyang mensahe ay nanguna sa unang pagparito ng ating Panginoon. Ikaw at ang iyong mensahe ay siyang mangunguna sa ikalawang pagparito ng Panginoon. That's happened in 1933. At ang kanyang ministeryo ay tumagal hanggang 1965. So mapapansin ninyo na doon sa
sa aklat ng Thessalonians na binasa natin kanina, na sinabi roon na, sabi rito, for the Lord Himself, verse 16, Himself will descend from heaven with a shout. This shout is the message. Ang shout na ito ay ang mensahe ng Diyos na na-fulfill sa buhay ng lingkod na ito na si William Branham. Ginampanan niya ang Malachi chapter 4, verse 5 and 6, part B. At nang siya'y kinuha ng 1965, then, alam nyo, kung titingnan natin ang ikapitong iglesia ay ang panahon natin ngayon. Ito ay ang Laodicea. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Laodicea? Laodicea means people's right. At yan ang eksaktong bagay na nangyayari na pinangangalandakan at gustong mangyari ng mga tao ang kanilang karapatan, ang karapatan ng tao. Pero, dito rin naman sa panahong ito, sa pagtatapos ng iglesia ng kapanahonang ito, dito nakapangako ang tinatawag na pag-agaw. Dito nakapangako ang pag-agaw dahilan ang susunod na dito. Yung susunod na senaryo na ay ang dakilang kahirapan. At upang iligtas ang iglesia mula sa dakilang kahirapan na daranasin ng mundong ito, ay aagawin muna ang iglesia upang sila ay kubli sa isang dako habang ang kalamidad ay nagaganap sa ibabaw ng lupang ito. At upang malagay din naman sa isang upang kunin din naman ang iglesia at sila ay ihanda para doon sa sinabi ng Panginoon na huling talatang babasahin natin at mamaya natin tutuloy. Ang sinabi ng ating Panginoon sa chapter 14 ng book of John. John chapter 14. John 14 verse 1. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag maglumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumoon. And this is the promise. Ito'y pinangako ng Panginoon bago siya mapako sa krus. Hallelujah. Well, mga kapatid, ang sabi ng isang kardinal, ang ating Panginoon, sa dami-dami niyang pinangako, lasing daw siya nung siya'y nagsasalita. But no, brothers and sisters. Lahat ng kanyang sinalita ay kanyang tinupad at meron pang mga salita na kanyang gagawin. Now, mga kapatid, ano itong my Father's house? Nasaan itong my Father's house na ito? Na siyang pagdadalhan ng kanyang nobya, na kanyang ihahanda ang lugar na ito, at kapag naihandaan niya na, kanyang kukunin ang kanyang iglesia at kanyang dadalhin sa dako yun. Brothers and sisters, ito ay mga tinawag na mga salita ng Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo, mga aliwang kayo sa mga salitang ito. Dahilan ito ay mga tunay na mga salita ng Diyos. Mga kapatid, definitely, merong magaganap na pag-agaw. Merong magaganap na pag-agaw dahilan ililigtas ng Diyos ang kanyang iglesia mula sa dakilang kapigatian.
merong magaganap na pagkaagaw dahilan kukunin niya ang kanyang nobya at kanyang dadalhin sa kanyang piling. Kagaya ng isang lalaki na kukunin ang kanyang mapapangasawa at yun ay takdang panahon na hindi niya kailanman kakalimutan bagkus ito ay kanyang pinaka-aantay. Ito yung panahon na sinabi ni Apostol Pablo na sabi niya na aking ipipresenta kayo bilang isang lingkod ng Diyos, ipipresenta niya ang kanyang kapanahunan kay Kristo bilang isang dalagang malinis. In every ages, mga kapatid, ay merong mga lingkod ng Diyos na ipipresent niya ang kanyang panahon, ang mga mananampalataya sa panahong yun kay Kristo. At ito rin ang panahon ng pagbibigay ng kantimpala. At ito yung panahon na narinig ng tinig ni Branham na sabi niya, kayo ay hatulan, kayo ng mga nanguna sa gawain, kayo ay hatulan. Ang tanong ni Branham, si Pablo ba ay hatulan din? Sabi niya, si Pablo ay hatulan. At sabi niya, kung si Pablo ay makakalusot at siya'y papasa, ako rin ay makakapasa. Dahilan pinangaral ko kung anong pinangaral ni Apostol Pablo. At ang sigawan yung mga mananampalataya, yan ang aming inaasahan. Praise God. Brothers and sisters, ito ay isang tiyak na bagay. Hallelujah. Na siyang, wala na akong ibang pinakahihintay, mga kapatid. Wala na akong ibang bagay na pwedeng asahan sa mundong ito. Dahil ang mundo natin ay pupunta na sa kanyang kabulukan at ang tangi nating pag-asa ay ang pag-agaw na gagawin ni Kristo sa kanyang mananampalataya upang iligtas sa dakilang kahirapan na napipinto na maranasan ng mundong ito. Shall we all stand? Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin Panginoon sa oras na ito. Thank God for this hope ay binigay ng Panginoon sa atin. Paano kung walang ganitong pag-asa, ano ang ating tatanawin? Ano ang ating titingnan? Pero ang sabi na po sa Pablo, magag-aliwang kayo, therefore comfort one another with His words. Comfort one another with His words. Kung ikaw ay mayroong bagay na naranasan sa mundong ito, comfort yourself with His words. Na meron siyang pangako, babalikan niya ang kanyang nobya. Kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, may pangako siya na ikaw ay kanyang babalikan. At kung hindi ka pa nakikipagkaisa kay Kristo, makipagkaisa ka na upang makasama ka sa kanyang babalikan. Hallelujah. Witin natin ang awit na is coming soon. Hallelujah. 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 Blessed be the name of Jesus. You know, ang Book of Revelation ay nagsabing, merong isang panahon ng kanyang pagparito. Ito'y hindi ang pag-agaw, kundi ang kanyang ikalawang pagparito. Sinabi roon, verse 7 ng Book of Revelation, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn over Him. But you know, brothers and sisters, meron dalawang grupo ng tao sa pagparito ng Panginoon. Merong punong-puno ng kagalakan na nag-aantay sa pagparito ng Panginoon. At ito ay sila ng mga kukunin sa pag-agaw. Ngunit merong mga tao na natatakot sa araw na yun. Nakalilan sasabihin, bundok at bato, tabunin niyo kami dahil ayaw namin makita ang galit ng kordero. O dalangin ko, nandun tayo sa isang bahagi ng mga tao, sa isang grupo ng tao na nag-aantay na may kagalakan na siya'y sasalubungin. Dahilan tayo'y kabahagi
ng nobya. Ngunit may mga tao na natatakot dahilan sila ay hatulan ng kagalitan ng kordero. Hallelujah. But thanks be to God, meron siyang ganitong biyaya at provision at pangako na kanyang ibinigay. Kanyang sinabi, hindi ko kayo iiwan. Ako'y sa inyong palagi hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. At ang sa panahon ng huling sandali ng sanlibutan, kanyang kukunin ang kanyang mga mananampalataya at ang kanyang iglesia. Shall we bow our heads sa oras na ito? Oh, blessed be your name, Lord God. Magbulay-bulayin ang aking mga salita, sapagkat ang mga mensaheng inyong narinig ngayon ay totoo na hindi nagbibiro ang panahon. Ang panahon ay malapit na. Malapit na ang aking pagbabalik. Ingatan niyo ang aking mga salita, sapagkat ito ang tanging magliligtas sa inyo. Magpakatotoo kayo. Maglingkod kayo ng tapat sa akin, at ako'y tapat sa aking mga pangako. Kayo'y iingatan ko hanggang sa kawakasan. Iingatan ko ang bawat isa na may tapat na puso sa paglilingkod. Manalangin kayo, umibig kayo sa akin, at ako'y makikinig sa inyo. Pakikinggan ko ang inyong mga hibig. Iingatan ko ang inyong buhay. Ako ang nagbigay sa inyo ng buhay. Ililigtas ko ang bawat isa na nagnanais ng tunay na kaligtasan. Ang buhay na aking ibinigay ay huwag na huwag niyong sasayangin. Ingatan niyo ito hanggang sa aking pagbabalik. Ingatan niyo ito sapagkat ito ang mahalaga, ang buhay na walang hanggan. Ito ang sabi ng Panginoon. Blessed be your name, O Lord Jesus. Thank you, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos. Papasalamat kami sa iyong mga salita. Totoong hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hindi mo iniwan as orphans, Lord, na kagaya ng isang ulila na walang nagkakalinga, walang kumakandili, kundi bagamat ikaw ay wala sa pisikal na katawan, kundi ikaw ay nag-iwan ng iyong mga salita, Panginoon. Naglagay ka, O Diyos, ang iyong Espiritu ay patuloy na gumabay sa iyong iglesia mula nang ikaw ay umakyat sa langit. Hallelujah. At nang ika-10 araw ay sinugo mo ang Santong Espiritu, at mula noon ay ginabayan mo ang iyong iglesia. Pinahayagan mo ng iyong mga salita, Panginoon, na mga tunay na mga salita na pwede naming pagkatiwalaan, na pwede naming pangawakan, at mga totoong mga pangako, Panginoon, na iyong inihanda para sa iyong mga anak. At narito, Lord God, hallelujah, kami ay nagagalak at kami ay nagpapasalamat sa iyong biyaya na iyong inilaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa provision na yan, na pag-agaw, Panginoon, na provision, Lord God, na yung ililigtas kami sa dakilang kahirapan na maranasan ng mundong ito, Panginoon. At iyo kaming kukunin bilang isang nobya, bilang isang iglesia, Panginoon, at dadalhin, O Diyos, hallelujah, sa isang lihim na dako upang kami ay preserve, O Lord, habang ang sanlibutan ay nakakaranas ng dakilang kahirapan. Kami ay yung kinubli, Panginoon, habang ang kalamidad ay nagaganap sa ibabaw
puso ng lupang ito. O napakadakilang pangako na siyang aming kaaliwan, na siyang aming iniintay, Panginoon Diyos. Hallelujah. At ito, Lord God, ang aming comfort, Lord. Ito ang aming kaaliwan ng aming mga puso, Panginoon. Dahil alam namin, ang mundong ito ay wala ng ibang pang bagay na patutunguhan. Hallelujah. Ito ay papunta sa kanyang pagkawasak, sinabi ng iyong mga salita, Panginoon. But Lord God, hallelujah, kami ay nag-aantay ng isang bagong langit at ng bagong lupa na doon ay nananahan ang katwiran ng Diyos. Hallelujah. At doon ay ang maghahari ay hindi ang sino mang pangulo, hindi ang sino mang hari, hindi ang sino mang presidente, kundi ang maghahari sa araw na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang matuwid, ang anak ng Diyos na maghahari na may panghampas na bakal sa loob ng 1,000 taon hanggang sa kanyang, hallelujah, walang hanggan. Purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin sa oras na ito, masumpungan mo ang bawat isa sa amin at masumpungan namin ang aming sarili ay nasa isang bahagi na kasama ng mga tao na nag-aantay sa iyo, na pinakaasam, Panginoon, na may kagalakan na ikaw ay sasalubungin sa araw na iyon, Panginoon, at di sa kabahagi ng mga tao na natatakot, na hihingin nila na ang bundok at bato ay tumabon sa kanila at daganan sila dahil na ayaw nilang makita ang galit na, hallelujah, ang galit ng Kordero, ang galit ng anak ng Diyos. But Lord God, hallelujah, salamat, Panginoon, hallelujah, dahilan meron kang biyaya na inilaan sa bawat isa sa amin. Lord, pagpalain mo, Diyos, sa mga puso ng bawat mga anak mo na mga mananampalataya na nakarinig ng iyong mga salita. I pray that the Holy Spirit ang siyang patuloy na magpaliwanag at magpahayag nito, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak, o Diyos. Hallelujah. At Lord God, hallelujah, bayan mo ang bawat isa na kabahagi ng dakilang iglesyang ito, ng dakilang kalipunan na iyong kukunin, Panginoon. Hallelujah. Ay bayan mo ang bawat isa ay ginawa mong kabahagi sa pamamagitan ng iyong biyaya, o Diyos. Lord, mauwi sa iyong kapurihan, sa iyong kalawalatian at karangalan. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong pag-aliw, salamat sa iyong pangako, salamat sa iyong pagpapatunay sa mga bagay na ito, at meron pang higit na patunay na aming maranasan sa huling mga araw, Panginoon, at ang iyong bagay na gagawin. Sumayong kapurihan at pagpapasalamat sa tanghaling ito, sa dakila at maluwalhati at mapagpalang pangalan ng aming manunubos, ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon. Blessed be your name, O Lord Jesus. Blessed be your name, O Lord God. Habang ating patuloy na inaawit ang chorus na yan, siya'y darating, may galak na sasalubungin at aming binibigyan.